Hello po, welcome sa aking YouTube channel. Sa mga naghahanap ng mga rent-to-own sa Cavite, isa ka din ba sa mga nagtatanong na, Ma'am, what if hindi ma-approve yung housing loan application ko o yung banking loan application ko? So, gagawa tayo ng short video para magkaroon ka ng kapanatagan, at least, malaman mo na, ma-approve pala talaga. So, welcome po sa aking channel. Panoorin po natin ang short video na to. So, may proseso po yan, may mga factor yan na dapat sinusunod. Bago po tayo ma-approve ni Pag-ibig, dapat po fully paid na po ang ating down payment and equity, complete na po natin nasabit ang ating mga requirements, and dapat po yung unit na ina-avail natin is 100% pong nakatayo na kasi for inspection po yan bago po i-turn over. So, ayan po. Yung pinakauna pong factor na dapat po ay ma-comply natin, para ma-approve ka po ni Pag-ibig, since under Pag-ibig loan tayo, pumunta ka po muna sa Pag-ibig, i-verify mo, i-check mo po, humingi ka ng printout kung 24 months ka na bang nahulugan ni employer. Kung locally employed ka po kasi, is dapat si employer po ang naghuhulog or nagbibigay ng contribution mo sa Pag-ibig. Hindi po ikaw, kasi papatak po na self-employed yon. Ma-verify po pa din po yan ng developer habang pinaprocess po yung loan mo. So, dapat pong tandaan natin na employer ang active na naghuhulog, as in updated po yung hulog, para wala pong masyadong delay sa ating Pag-ibig loan. Yung pangalawang factor po is mabilis lang itong maunawaan. Kung first time mo pong mag-apply ng housing loan or ng banking loan, ideally mabilis ka po talagang ma-approve kasi wala kang bad record, wala kang previous record, kasi first time mo nga po. So, di ba po mabilis lang. Yung next factor natin is yung compliance sa requirements. Kasi syempre, pag maglo-loan tayo sa Pag-ibig or sa bangko, dapat ay may pinapasa tayong mga requirements. Okay po? Kapag na-comply natin ang pagpasa ng mga requirements, most probably po is maa-approve ka. Regular ka sa trabaho. Kung regular ka po sa trabaho, may 1 month payslip ka, may TIN ID ka, may SSS number, may Pag-ibig number, mabilis po ang pagproseso ng Pag-ibig loan mo. Huwag kang mag-alala kasi upon reservation, pinipre-qualify ka na ng coordinator kung saan kang developer or saang project ka na nag-a-avail ng Pag-ibig loan. Chine-check na yan nila, as Pag-ibig standard na yung ginagamit nila. So most probably kapag naka-reserve ka, in-accept nila, malamang ma-approve ka sa Pag-ibig. Kasi kapag nagre-reject naman sila or nagto-turn down naman sila kapag hindi nakaka-comply sa mga requirements ang maglo-loan sa Pag-ibig. So in connection with that, dapat po yung salary required is pasok po ang maglo-loan. In the event naman po na kinapos ng kaunti po ang salary ni principal, pwede po kayo maghanap ng co-borrower. Ang co-borrower po is kinakailangan na regular sa trabaho, updated din po ang Pag-ibig niya, and may mga requirements siya, regular sa trabaho, may ID, pareho po kayo ng requirements na ipe-present. I-check din po yan. Ngayon po, iba-iba po kasi per developer, may mga developer na mahigpit. So, tatanungin mo po yan kung ano po ba ang mga ina-allow nyong maging co-borrower. Sa iba po kasi is first degree lang, asawa lang, kapatid or nanay. Sa ibang developer, hindi po sila mahigpit. Kahit po sino pwede. Fiancé mo pwede, pinsan mo pwede, kapitbahay or yung co-worker mo pwede. So, i-verify lang po natin sa developer or sa kung saan tayo nagre-reserve kung sino po or ano po ang relationship na ina-approve nila na pwedeng maging co-borrower mo. Yung next factor po is medyo critical. Kasi madalas po nangyayari ito na meron pong babae, merong lalaki na gustong mag-avail ng bahay. Pero po, sa kasamaang palad, separated sila and hindi sila in good terms sa una niyang asawa. Dahil nga po, hindi tayo naaanal sa Pilipinas or kasal po talaga kayo at nakarehistro, magkakaroon po yan ng factor. Medyo critical nga po, gaya ng nasabi ko. So, before ka po mag-apply ng housing loan, Pag-ibig loan, banking loan, pwede pong i-check mo muna kung makokontak mo yung asawa mong
ex-husband or ex-wife mo. Kasi kinakailangan pa din po ang appearance niya or 2 ID niya and 3 pirma niya. Kasi hihingan po talaga ng marriage certificate kapag kasal. Kasi pag nag-background check, makikita din po na nakarehistro kayo and it may cause delay po. Kailangan pa din pong mag-comply. Okay po? Yung last factor natin is exclusive po sa bank financing. Medyo mahigpit si bank financing, lalong-lalo na ngayong nag-pandemic. So, may mga factor po na dapat munang i-check mo bago ka po mag-apply. Like for example, nagkaroon ka ba ng previous bouncing check? Nagkaroon ka ba ng canceled credit cards? Kasi makikita po nila yan kapag nag-background check sila. May outstanding loan ka bang existing car loan? Mga ganyan po. Kailangan mo po siyang isabi sa ahente mo. Kailangan mo na po siyang isabi. Kasi pag i-check po kasi yan ni Pag-ibig, ibabalance niya kung kaya mo pa bang mag-avail ng panibagong housing loan. Kung may car loan ka na, kung may ganito ka pa. Kung malaki ang sahod, depende po pa din po sa pag-screen or sa pag-evaluate ni bank. Pero as early as now po, maganda po na nalalaman mo na yung mga ganyang factor. Exclusive po yan sa bank financing. May nakalimutan pala ako. Doon sa compliance ng requirements, may mga buyer din kasi tayong OFW. So, kinakailangan lang nilang kumuha ng special power of attorney, consularized doon sa bansa kung nasaan sila, and representative po na magpo-process ng Pag-ibig loan, ng banking loan, na may 2 valid ID din. Representative, siya po ang mag-aasikaso ng loan ni OFW. Yung SPA po is pinapadala lang yan sa Pilipinas. I-guide naman po kayo ng agent nyo doon sa form. Ayan po. So, sana nakatulong. Kung naghahanap ka po ng murang bahay sa Cavite, explore mo lang yung Vlogger Ma'am PH, yung YouTube channel ko. May mga house tour po ako dyan. And please subscribe and mag-comment po kayo kung may mga iba po kayong tanong. Baka po makatulong. Thank you!